Matapang ang mga pahayag ni Congressman Toby Chanco laban sa kampo ni Zaldico matapos nitong hamunin ng abogado ng mambabatas na pauwiin na ang kanyang kliyente kung talagang wala itong kinalaman sa isyong kinakaharap nito. Sa gitna ng lumalalim na imbestigasyon kaugnay ng flood control scandal at iba pang aligasyon ng korupsyon sa paggamit ng pondo ng bayan, diretsahang sinabi ni Chanco na kung tunay ang sinasabi ng kampo ni Zaldico na inosente ito, wala itong dapat ikatakot at dapat siyang humarap sa mga Pilipino. Ngunit hanggang ngayon, nananatiling tahimik ang panig ni Ko at wala pang kumpirmasyon kung siya'y babalik ng bansa upang sagutin ang mga paratang. Ibinunyag pa ni Chanco na kung magpapatuloy ang pag-iwas ni Zaldico, ang pinakamalaking makikinabang umano sa sitwasyon ay House Speaker Martin Romualdez. Sa kanyang pahayag, tinukoy ni Chanco na ang patuloy na pagkawala ni Ko ay nagbubukas ng mas maraming espasyo para sa impluwensya at kontrol ni Romualdez sa ilang proyekto at desisyon sa loob ng Kongreso. Ngunit hindi doon nagtatapos ang matapang na banat ng kongresista. Sa kanyang patuloy na pahayag, isinapubliko ni Chanco ang isang mabigat na akusasyon na kung hindi si Zaldico ang punot dulo ng lahat ng katiwalian at anomalya sa flood control projects, ang taning natitirang tangalan na dapat pagtuunan ng pansin ay si Martin Romualdez mismo. One of the things that he said is that he can categorically state that his client is innocent. Your reaction to that first? That's not true. Definitely not true. But alam mo kung inosente yung kliyente niya bilang abogado, 'di ba? Siya dapat ang unang-unang magsasabi sa kliyente niya na umuwi, 'di ba? Yung ginagamit niyang alibi na may security risk, nakita naman natin, no? Noong una ang ginamit na dahilan is medical reason, pero hindi naman sila nagpakita ng kahit anong medical certificate, no? Pangalawa, ngayon sinasabi nila security risk. We have to ask the government agencies, tanungin natin yung PNP, yung NBI, yung NSA, kung talagang may security risk ba, no? But tingnan natin, siya abogado, di ba? Ano kayang legal basis nung sinasabi niya na pag may security risk, a-advisean niya yung kliyente niya na wag umuwi? Walang batas na nagsasabi na pag may security risk, pwede kang magtago sa ibang bansa at wag kang umuwi, no? Siya, tanungin natin, abogado siya eh. Bakit siya nagbibigay, bakit security risk ang dinadahilan niya? Hindi naman siya security advisor ni Zaldico, di ba? So ibig sabihin niya na alibay lang, palusot lang yan, di ba? In fact, Congressman Tiangco, in the course of that interview, when I asked him about, the willingness to come home, eventually he said that his client is guilty of fear to come home, and that's the only thing that's preventing him from coming home and facing the accusations against him, to which he eventually admitted that fear is subjective. So this sort of bolsters what you just said a while ago, na ano lang to, either he gets over that fear, and not make it as his alibi. Go ahead. Sa korte ba po pwede yung takot yung kliyente ko kaya hindi pupunta dito, kaya nagtatago sa ibang bansa? Walang batas ang maisa-cite na pwede yun. So alibay lang yan, 'di ba? Palusot lang yan, maliwanag na palusot na ayaw niya lang humarap dito sa kahit anong akusasyon sa kanya. Speaking of that accusation, Congressman, yun ang sinasabi niya. Kasi nabanggit natin sa kanya na 2 tao ang naglalabas ng kanyang pangalan. It was you and the former Senate President Cheese Escudero during that Blue Ribbon Committee as well. Hindi lang. Pati si District Engineer Alcantara. Right. In the beginning. In the beginning. Ganun po yung nangyari. Ang sinasabi niya, bakit niya haharapin? Ano ba ang akusasyon? What kind of corruption did the former congressman allegedly commit? To which I asked him, and then he was saying, where's the evidence, in so many words? Would you agree that there is no evidence against Zaldico, that all of these are just accusations? Because the greatest proof would be the minutes of the small committee that hasn't seen the light of day yet, Congressman Tiangco.
yes, di ba? Ibig sabihin, kung meron man lang kahit konting good faith, di ba? Ang tagal-tagal na, no? I think it was early August nung sinasabi ko nasaan yung minutes ng small committee. Ano na tayo ngayon? November, August, September, October, November, 3 buwan. Di ba? Ayaw man niyang ipadala yung minutes ng small committee. Di ba? So, ibig sabihin, ayaw lang talaga nila sumagot sa kahit ano. Yun ang maliwanag dito. So, ano ang ebidensya? If I mean, the minutes of the small committee, would you agree that that's only one piece of evidence that's missing? Go ahead. Isa lang yon. Pangalawa, yung sinasabi na ni Engineer Alcantara na kapalit ng mga proyekto na ibinababa sa kanya, may 20 to 25% na kapalit yun, di ba? Di ba yun din yung sinasabi ko, di ba? Sabi ko, nakakapagtaka na mag-i-insert ka sa isang lugar na hindi mo naman distrito. At yung mga congressman doon, di ba? Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Abra, sinasabi na hindi nila hinihingi yung mga projects na yun. At doon sa Oriental Mindoro, yung projects na doon ay insertion, may substandard, at SunWest ang contractor, di ba? I mean, dapat pagdugtungin natin yung mga bagay na yan. No? Pero maliwanag, ayaw lang niyang umuwi, ayaw lang niyang sagutin yung akusasyon, no? That was also a greater part of our interview, the separation between the person and the corporation. Mukhang malakas ang loob ng kanyang abogado, Congressman Tiangco, that they stand on solid ground. It is very clear to him that there is that separation between the person and the corporation. What do you think about that? Is that a convenient cover-up? Carmina, hindi malakas ang loob ng abogado. Kung malakas ang loob ng abogado, pinauwi na niya yung kliyente niya. Again, sinasabi ko, hindi naman siya security consultant ni Saldico. Siya ay abogado ni Saldico, di ba? Ang abogado, papaapirin mo sa kahit anong venue yung kliyente kung confident ka. So, ibig sabihin, takot sila. Sinasabi lang niya yun. Di ba? Kung confident sila, iharap niya yung kliyente niya. There was also one point in the interview, Congressman Tiangco, that I asked him, when did Congressman Zaldico feel that the tide was turning against him? Ang sinabi po niya ni Attorney Rondain, it's when he started to feel that he was going to be blamed, as if he had nothing to do with everything that's happening. Your reaction to that? Hindi naman po pwedeng insertions na nangyari, di ba? Kung hindi niya alam. Okay, kung hindi niya alam, sino may alam? Siya lang may alam nun. The buck stops with him unless ituro niya kung sino yung nag-utos sa kanya nun. Di ba? Pero kung hindi niya may tuturo kung sino yung nag-utos sa kanya nun, ibig sabihin siya ang gumawa nun. Sino pa ba gagawa nun? Wala nang gagawa nun. Siya ang head ng BICAM. Siya ang head ng House contingent doon sa BICAM. Congressman, ano ho sa dalawa ang nangyayari? Ayaw niyang umuwi? Or may pumipigil din sa kanyang umuwi? Ayan ang hindi natin alam, no? Sabi ko nga, either ayaw niyang umuwi o nag-usap sa may pumipigil sa kanyang umuwi o nag-uusap may kausap siya na sinasabing mas mabuti na diyan ka na lang, 'di ba? Tatlo 'yun eh. Tatlong bagay na 'yun eh. So hindi natin alam kung alin doon sa tatlong 'yun. Who stands to benefit if Congressman Zaldico does not return home? Okay. Siya ngayon, tignan natin yung sequence, di ba? Siya ang Committee on Appropriations. Sino ang directly na mas mataas sa kanya? Di ba? Ang directly na mas mataas sa kanya ay ang Speaker of the House, di ba? So, sabi nga ni Ombudsman Remulla na kahit inelect yan na in not so many words, no, hindi to verbatim, sinabi niya na kahit yan inelect sa House, Speaker's choice yan, di ba? So, yun lang ang pwede niyang ituro sa ngayon, di ba? But ang nakakapagtaka niyan, when Speaker Martin Romualdez was still the Speaker of the House, wala siyang effort na pauwiin si Saldico, di ba? Nagkaroon lang ng effort na pauwiin si Saldico nung napalitan na ang speaker. Yun, nakita natin agad na sinabi na pauwiin at tinat short yung travel clearance ni Congressman Saldico. But noong si Speaker Martin Romualdez ang speaker, walang effort na ganyan.
walang attempt na pauwiin si Congressman Saldico. So, long story short, the former Speaker, Martin Romualdez, stands to benefit if Zaldico does not return home. Is that what you're saying, Congressman? It would seem to be that way, di ba? Kasi kung hindi ganon, edi dapat pinilit na ni Speaker Martin Romualdez na pauwiin si Saldico dahil pwede niya sabihin, "Oy Saldi, ang laki-laki ng ginagawa mong problema dito. Bakit hindi ka umuwi?" Di ba?